marami tayong problema. Siguro maggigit-gitan sa politika, andyan ang impeachment trial na pinag-uusapan, pinagigit-gitan ng mga senador at ang mga abong, maraming tao nakikisawsaw sa issue. Pero I don't think that the Philippines is a failed state. So dapat before sila pumasok sa eksena, hinayaan nila ang judicial system at saka courts, domestic court ng Pilipinas na tignan kung mayroon nga bang kaso against PRRD. Hindi naman po pwede na palibasa ayaw ng mga law schools si VP Sara, pamamadali ng papatalsik sa kanya. Pero dahil suportado nila yung Bongbong Marcos, wala namang ginawa doon sa impeachment complaint na hinahin labang kay Bongbong Marcos. Dapat patas at dapat wag natin gagawing sandata na politikal ang impeachment. Ito po ay sagrado proseso. Ito po ay para panagutin at hindi naman po dapat gamitin na instrumento para palisin ang mga kalaban sa politika ng mga nakaupo sa Malacanang. Naging consistent po ang Trump administration, lalo na si President Donald Trump, doon sa kanyang pag-upod kung saan naglabas siya ng mga executive order kaugnay nga dito sa pagpapata ng sanction. At kamakailan lang, last week ata, no, ng formal ng inihayag ng Secretary of State ng Estados Unidos ang pagpapataw ng parusa or sanction dito sa ICC judges na ito. 4 sila. And kung sino man ang makikipag-ugnayan din sa ICC ay kalintulad din ang mangyayaring sanksyon. Dito po sa Pilipinas, meron pong pangyayari. Partikular na yung kaso po ni former President Rodrigo Duterte na meron pong warrant of arrest mula sa ICC na in-implement or through Interpol. Kaya ang nangyari ay sinunod po ng Marcos Jr. administration. Kayo po ba, Prof, ay nag-aantay din ng sagot mula sa Presidente o tugon dito sa naging hakbang na ito ng Estados Unidos? Sa akin kasi ganito, una, ang panawagan kasi ng Estados Unidos is, tag nito, lahat ng allies ng United States is mag-impose din ng sanction sa mga judges na kung saan napaloob sa sanction na inimpose ng United States. So sa akin parang ang hinihintay ko or ina-anticipate ko is ano ang magiging response or comment or statement coming from Malacanang, coming from our president ni Bongbong Marcos, kasi unang-una ang panawagan kasi allies of the United States. Malinaw naman na ang Pilipinas is a treaty ally of the United States kasi we have the MDT, and of course malinaw naman na under a BBM government very much leaning to the United States on foreign policy niya. So right now parang ina-anticipate ko kung magko-comment ang Malacanang or may sasabihin sila, would they be parang following the line of the United States, kung i-sanction din nila or sabihin nila na we are in support of the United States sanctioning 4 judges, I think. So, 3 ata doon. Tama ba ako, Admar? 3 ata ang sa mga judges na yon, yun din ang umuupo sa impending na ICC trial, at the same time ICC case against the former President Rodrigo Duterte. So yun yung hinihintay ko, ina-anticipate ko, at hindi lang ata ako ang nag-anticipate dito, kundi pati na ang iba nating mga kababayan, and even I think the United States probably is also anticipating some kind of support coming from the from its allies and including the Philippines. So parang ganun ang tinitignan ko, at we're waiting for any kind of statement in this regard. Tapos ang inaano ko rin dito, parang nung nabasa ko yung news report na yan, iniisip ko, so how would this impact the Philippine government under Marcos Jr.? Kasi as we can see, yung pagkaka-aresto at pagkaka-detain ni former President Rodrigo Duterte sa The Hague, at ngayon nandun nga siya, it was actually it was orchestrated, and actually yung arrest at saka yung nangyari kay PRRD may kinalaman din yan sa gobyerno natin ngayon, kasi hindi lang parang it's the whole government ata ni BBM tumulong para maaresto si former president, at the same time nag-cooperate sila sa ICC. So how they gonna resolve this? What is the
this is something, parang there's a conflict here between yung panawagan ng United States na big brother, especially ng BBM administration, and then yung nangyari na sa kay PRRD na kung saan may yun, the BBM government had a hand kung bakit na aresto si PRRD at nasa The Hague right now, at paano nila i-reconcile to, you know. Ito yung mga interesting points na hinihintay ko at tinitignan ko kung ano mangyayari na matter of time, kasi parang ang tingin ko the United States is very serious na i-push talaga itong sanction. They're not so, parang ayaw nila sa ICC. Kasi hindi lang actually si Rubio at pati I think si Hegseth. And even I think the Vice President of the United States, si Vance, I think, was also telling everyone na, you know, so parang yung mga allies ng United States dapat they will follow through at susuportahan nila ang stand ng United States against the ICC and also these judges ng ICC na kung saan nakapaloob sa sanction. Opo. Oo, pero one thing though, ang ano nito, kung i-root out mo ito, kung bakit ganun ang stand ng United States, I think it has something to do with Netanyahu ng Israel. Kasi nga, 'di ba? Mayroon na siyang parang hindi lang kaso, I think, parang mayroon ng verdict, I think, sa kay Netanyahu. Opo. Linawin ko lang, Prof, isa lang po doon sa apat. Yung, Isa lang ba? Opo. Yun ay si Rene Alapini Ganso ng Benin. Yan siya yung humahawak sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Nauna na rin hiniling ng defense team na i-disqualify siya. Yung dalawa pang judge na humarap, si Carranza at si Bosa ng Uganda, yung si Carranza, Peru. Ito naman may ugnayan doon sa investigasyon laban sa US na di umano'y nakagawa ng war on crimes sa kasagsagan ng giyera sa Afghanistan. And at the same time, yung isa, yung patungkol nga kay Netanyahu. Pero ano po ang masasabi ninyo kung sasabihin naman po nila na abay, sa Interpol naman kami nakipag-ugnayan at hindi sa ICC? Oo naman. Mag-aanohan ba tayo dito? Magbubulahan ba tayo dito? Interpol. Ang ano nga ng Interpol is red notice. At saka matagal ko nang ina-explain, ang red notice is not tantamount to an arrest or a warrant of arrest. Ang sabi nga ng Interpol, sila nga na mismo nagsabi, no, hindi nila magagawa ang arrest kahit may kahit red notice lang nga yun. Even any case, walang assistance galing sa gobyerno. Kasi ang gumagawa at nag-i-implement nun, yung aresto mismo ng Interpol na sinasabi nila or yung red notice na yan, is not necessarily the Interpol. Kasi wala namang police power talaga na physical and manpower ang Interpol eh. It coordinates with the national government at saka yung domestic na level ng isang gobyerno tulad ng Pilipinas. So sino ba ang umaresto talaga kay PRRD? Hindi ba yung PNP? Sa pangunguna nino? 'Di ba ng chief? Sino ba yung chief natin? 'Di ba PNP chief ngayon naka-appoint lang ni BBM si Torre? 'Di ba? Kaya nga siguro siya na-appoint, it's because of that eh. So yun. So it's mahirap yun. At saka nagkaroon na rin ng Senate investigation sa committee ng Foreign Relations, I think, under Senator Marcos, 'di ba? Ilang hearing 'yun. May report si Senator Marcos na hindi partial pa lang ata yung report. I'm not sure kung ipagpapatuloy niya 'yan sa 20th Congress. At malinaw naman dun sa Senate hearing na ginawa ni Senator Amy na may kinalaman ang current administration sa nangyari kay PRRD, na kung saan ang karamihan nga ng tao or even majority of the Filipinos, ang sinasabi nga nila state kidnapping nga siya. At saka kumbaga abuse of power kasi hindi siya within the legal procedure, and even it's a violation of the constitutional right of the former president. Maraming beses ko yan diniscuss, not only domestic media na na-interview ako, even in international media from different media outlets na yun nga, malinaw naman doon na may hand talaga ang current administration ni BBM sa nangyari kay PRRD at kung bakit siya na-detain ngayon sa The Hague. So mahirap yun i-deny. Hindi nila pwedeng sabihin Interpol kasi ang Interpol, to be frank, coordinating body yan
But when you talk about the actual arrest of a person subject sa Interpol, ang gumagawa niyan is ang local, ang domestic na kumbaga domestic security at saka enforcers natin, and that's the PNP. And malino yun, sino ba ang umaresto? Di ba andyan yung footage, andyan dyan si Torre, ngayon ang chief PNP natin, regalo nga ata sa kanya yan pagiging chief PNP dahil nga napunta sa dahig si PRRD. Sorry speculation ko, probably I'm wrong, pero that's my perspective. Opo. And ang nabanggit din dito ni Marco Rubio, ang Secretary of State ng Estados Unidos, sabi dito, the ICC is politicized and falsely claims unfettered discretion to investigate, charge, and prosecute nationals of the United States and our allies. This is, or bago mo na itong next line, naniniwala po ba kayo na ginagamit na po politika, ginagamit itong ICC? Meron na bang mga instances po kayo na parang may something na mali na dito sa pagtatrabaho ng ICC, Prof? Ang pinaka classic example ng ng tinatawag nating selective justice na implement na makikita mo na nagawa ng ICC, yung International Criminal Court, is yung kaso talaga ni former President Rodrigo Duterte. Yan talaga yung classic na selective justice kasi hindi dumaan sa proper procedure At saka hindi rin sila as the international body, at least dapat before pa nangyari yung aresto, dapat sinunod ang domestic na procedure, legal procedure. And even ni-review nila dapat na before napunta sa kanila nasunod ba ang mga provision na very relevant nasa statute ng ICC, yung Rome Statute, nasunod ba o hindi before pa nila tinanggap at before pa sila nag-issue ng kasi na-issue mo na ng warrant of arrest, but before that dapat nakita nila, ni-review nila nasunod ba yung mga provision ng Rome Statute, nasunod ba ang domestic na procedure muna before yan na-detain sa level namin. Wala, hindi nga nila ni-review basta tinanggap lang nila doon. At saka yun lang, kahit na ang daming mga violations, even the constitutional provision ng human rights ng isang Pilipino violated as far as PRRD is concerned. So yung classic example is si PRRD. On the other hand, kaya nasasabi din na may selective parang selective justice quote unquote ang ICC kasi karamihan ng pinoprosecute nila at karamihan ng naaaresto nila is yung mga bansa na hindi malalakas at mga alam mo yon, hindi either superpower or walang backing na malakas sa isang superpower, tulad for example ng mga African countries. Kasi makikita mo ang karamihan na nakadetain sa sa ICC in The Hague ay mga African leaders, and these are leaders na galing sa mga may hirap na bansa or what you call hindi ganun ka strong na mga bansa. And on the other hand, kapag ang mga nasa subject halimbawa sa warrant of arrest nila ay malalaking bansa or backed up by superpowers like Netanyahu, hindi nila kayang galawin kasi wala silang magawa. Yun So makikita mo there's a selective justice yan because to be frank with you, ako kasi, naniniwala ako na sa Gaza, sa Israel, there's such a thing as genocide against the Palestinians. But just because Israel is backed up by a superpower like the Americans or by the United States, hindi magagawa ng ICC yan. Kaya nga nasa sanction ngayon. However, with the case of PRRD, ibang-iba yun. There's no such thing as ang drug operation niya during his time was not targeted against civilians. It was a legitimate state operation, police operation, na may mga batas tayo na sinusunod. So there's a big difference between the case of Netanyahu and the case of PRRD or even the accusation against PRRD na sinasabi nilang crime against humanity. So, and also, ang mahirap lang dito, bakit napunta sa ICC si PRRD when in fact,
ICC is the last resort. Kung ang isang bansa ay failed state na, hindi nagpa-function ang gobyerno mo, especially the judicial system, ICC will come in. But look at the Philippines. Are we a failed state? Marami tayong problema. Siguro maggigit-gitan sa politika, andyan ang impeachment trial na pinag-uusapan, pinagigit-gitan ng mga senador, at ang mga abong, maraming tao nakikisawsaw sa issue. Pero I don't think that the Philippines is a failed state. So dapat, before sila pumasok sa eksena, hinayaan nila ang judicial system at saka courts, domestic court ng Pilipinas na tignan kung mayroon nga bang kaso against PRRD. Kasi yun yung nasa ano yan eh, nasa Rome Statute yan eh. So tatanungin mo ako, anong example at classic na example ng pagkakaroon ng selective justice ng ICC? That's basically the case right now of former President Rodrigo Duterte, na kung saan actually pinagtutuunan yan ng pansin right now ng maraming bansa at maraming international lawyers, especially na may kinalaman dyan sa, they are really studying this case because it's a very tricky case. Kaya ako, Opo. iyan ang example ko. At nabanggit mo yung salitang selective. Parang naging selective din po ang Marcos administration kasi parang sabi nila tanging sa kaso lang nitong si former President Rodrigo Duterte nagkaroon ng failure sa ating justice system. The rest okay naman daw. Pero kung babalikan natin, ang mga ipinupukol sa kanya na akusasyon way back pa noong mayor siya. And noong naging presidente siya. 3 taon nang nakalipas mula nang siya ay maging presidente. Ngayon lang nila ito na napausad ng husto, pero di ba kung maalala nyo po sa hearing sa Senado nang tinanong si dating senadora, dating Justice Secretary, dating CHR din po during sa administration ni Duterte bilang mayor sa Davao at bilang naging mostly mayor sa Davao, wala naman silang naisampang kaso, no? Hanggang sa naging mayor, after 3 years, wala ding naisampang kaso. Pero ang kanilang ang sinasabi dito sa arrest warrant parang nasa 43 lang ba? Hindi nga umabot sa 1,000, taliwas doon sa 30,000 ipinapakalat nila na di umano'y biktima. Pero meron namang mas marami pa ditong mga naging biktima na umusad din yung kaso, kung matatandaan po natin, yung sa nangyari doon sa Maguindanao. Yung tinaguriang Maguindanao massacre po, Prof, na nagkaroon din, though naging matagal, pero nagkaroon din po ng paghahatol, Prof. Oo. At saka yun nga sinasabi ko, sa domestic na level nga walang na-file na kaso. At may nag-file din ng kaso ata during the time na mayor si President Duterte. Pero hindi nag-succeed. Naibasura din kasi walang ebidensya. So right now, ewan ko kasi may mga issues din na nagsasabi, nakikita ko sa Facebook, of course this will be verified in a matter of time, na may nagsasabi na yung mga ginawa nilang testimony or testimony again na part daw ng magiging part ng prosecution against the former president and the ICC na tawag nito, ang daw doon, mga testimony, may mga nagsasabi na some of them hindi naman related sa kaso, or some of them parang gawa-gawa lang. So parang ang gulo-gulo naman ng prosecution on that note. Tapos isa pa, I know na yung original na nag-file ng kaso kay PRRD sa ICC nag-withdraw. Kasi sabi nga niya, sino ba yon? Attorney Sobio ba yon? Jude Sabi Sabio po. Opo, namayapan na rin po yun. Opo. Namayapa na, sabi niya. At sabi niya, kasi gumawa ako ng article dyan at sinubaybayan pa ang mga statement niya. That was a politically motivated action against the former president. Kaya siya nag-withdraw sa kanyang mga salaysay at sa kanyang pinasa sa ICC. And also because kino-coach lang siya ni Trillanes, or to certain extent, coerce siya ni Trillanes and to a greater extent. Ganon. So makikita mo, maraming loopholes. And another thing then, there is a problem as jurisdiction. Kasi yun sinasabi nga natin, hindi na tayo part ng ICC. So walang jurisdiction actually ang ICC na pumasok sa Pilipinas because that's a bridge, kumbaga that's a violation of our sovereignty. So ang
yun, isa pa yun na parang kung titignan mo kung may kinalaman ba dyan ang BBM administration, makikita mo mayroon kasi hindi naman papasok ang ICC to do investigation. I was informed by some friends from from people na some of them really know the insides of these things on the side na kung paano nakapasok ang ICC investigators dyan sa atin, parang pinayagan na pumasok at mag-conduct na investigation when in fact kung hindi dapat kasi we're not anymore under ICC, hindi na tayo nag-withdraw na tayo sa Rome Statute na yan so alam ko at marami akong nalaman na mga sinasabi ng mga kaibigan natin, not necessarily Filipinos but from other countries na yun nga pumasok dyan ang mga investigators sa Pilipinas at saka nag-conduct sila ng mga parang interviews sa quote-unquote daw ng mga biktima daw ng drug war ni PRRD. Ang tanong ko, kung dinideny ni BBM na wala siyang kinalaman dyan, bakit nakapasok yun? Diba? I mean, these are things na malinaw at makikita natin na talaga may hand ang BBM administration sa nangyari kay PRRD at hindi nila madideny yan. Very obvious yan. Kaya nga na-promote si Tory because of that, I think Yun yung masasabi ko. Andiyan pala si Attorney Harry Roque. Nakikita ko kasi si Attorney Harry Roque sa Zoom. Hello. Hindi pa siya naka-flash sa... Good afternoon. Good afternoon. Opo, papasukin natin si Attorney Harry Roque. Attorney, kamusta po dyan sa Dahig? Nasa Dahig nga siya. Yan. O Switzerland? Yung Attorney, yung wala po ako sa Dahig ngayon. Kami po ay kasama ko po ngayon si Maharlika at iba pang mga kaibigan at nakikipagpulong po kami sa Maisog, Switzerland. No? So kahapon po nakapagpulong kami sa Maisog, Geneva, Maisog, Lausanne at ngayon po dadaan kami sa Maisog, Zurich. Attorney, si Admar po ito, magandang gabi mula dito sa Pilipinas. Kunan ko lang po yung side po ninyo doon sa naging desisyon po ng Estados Unidos na magpataw po ng sanction dito sa 4 na judges. And at the same time, kabilang na po yung mga kung sino man ang makikipag-ugnayan sa kanila. Ano po ang magiging implikasyon nito considering yan din po yung dahilan kung bakit nandyan sa ICC itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte po, Attorney? Ako ang nababahala ako dyan kasi baka maantala yung paglilitis kay Tatay Digong. Haba kasing nagkakaroon ng sanctions, syempre bumabagal ang trabaho ng Korte Suprema at ngayon nga meron nakabinbin na isang motion na kinu-question ng jurisdiction ng hukuman. Pero kung walang pera ang hukuman, kung wala siyang software, kung wala siyang kahit ano, paano siya makakapag-function? Ang nakakatakot dyan, talagang makripol o mapila yung ICC habang nakabinbin at habang nakakulong ang Tatay Digong sa Dahig. Dito naman po sa maaaring magiging pananagutan naman po ng administrasyong Marcos kasi bagamat sinasabi po na hindi naman daw siya nakikipag-ugnayan sa ICC, sa Interpol lang naman daw. Well, kasi nung malinan po yan dahil malinaw na malinaw sa ginawang investigasyon ng Senado na kinidnap nila si Tatay Digong dahil hindi sila sumunod sa tamang proseso na nakasaad din sa Rome Statute. No? At dahil dyan, pwede po silang makasuhan ng unlawful detention. Ito po'y kidnapping na ang mga nangidnap ay taong gobyerno. Attorney, ang ating pong mga kababayan dito ay nagtatanong. Si MJ po ito, sir. Kamusta na po yung option natin na mag-apply ng mga laws dyan sa mga Dutch laws para po maagarang maipa-uwi sa Pilipinas si FPRD? Well, naaprubahan na po yan ni Tatay Digong at ni VP Sara at bukas po meron ako isang kakausaping abogado at i-recommenda ko siya kay VP Sara. Ang decision po siyempre kung sino ang kukuning abogado dito sa Holland ay nakasalalay pa rin kay VP Sara. Sir, ano po yung, to be exact, yung option na yon na inyo pong tinitingnan? Well, dalawa po yan, no? Dahil ang Netherlands ay kasapi sa International Covenant on Civil and Political Rights at saka sa European Convention on Human Rights. At ang Netherlands naman, ang lugar kung saan nakakulong ang Tatay Digong,
na binabantayan ng gwardya ng Holland at ginagwardya at nakakulong din sa preso ng Holland. Ibig sabihin, may obligasyon ang Holland na itaguyod ang karapatang pantao ni Tatay Digong, lalo-lalo na yung right to due process. Dahil hindi nga nasunod yung proseso na nakasaad sa Rome Statute mismo na ang layunin ay maprotektahan yung right to due process, sinasabi natin na illegal yung pamamaraan para kunin yung jurisdiction sa pagkatao ni Tatay Digong at dahil dito, ito'y labag sa karapatang pantao ni Tatay Digong. Ang pangalawang issue pa ay dito sa Europa, di umano ay mga 80 anyos ay hindi na kinukulong at hindi na linilitis. Bakit si Tatay Digong, ang kaisa-isahang tao sa buong Europa, na 80 anyos na linilitis pa rin? So merong paglabag sa kanyang karapatan ng tinatawag na Equal Protection Clause. Opo, attorney, ano po yung komento natin mga kababayan dyan sa mga ordeal na pinagdadaanan ni VP Sara kaugnay po sa impeachment? May mga paggalaw po ngayong gabi ang Senado. Nanumpa na po bilang presiding officer si Senate President Chis Escudero. Well, solid po ang suporta ng mga Pilipino dito sa Europa, no? At naniniwala sila na wala talagang basehan para ipagpatuloy ang impeachment complaint na yan. Abangan naman natin ang susunod na mga kabanata dyan dahil importante naman talaga mag-convince sila bilang impeachment court. Nang sa gayon, kapag sila ay nag-dismiss, ay hindi mako-question yan sa Korte Suprema dahil nakasaad sa saligang batas na sole judge. Wala nang ibang po pwedeng magdesisyon pagdating po sa impeachment trial. At kung magdi-dismiss naman ng Korte, ang impeachment court dahil wala nang panahon, ay wala na pong kahit sino na po pwedeng magdesisyon or kumontra sa ganyang desisyon. Bago lang po ulit si Partner Admar, attorney, ano pong masasabi ninyo sa tila ay pakikisawsaw po ng mga law schools, no, dito sa issue ng impeachment? Si Senator Alan Peter Cayetano, sinata po sila ngayong gabi sa isa pong speech sa Senado at nanawagan po na sila naman po ay maging patas, no, sa mga issue dahil una, yung mga College of Law na nagkukomento para sa impeachment ay hindi naman nagkomento na nag-file daw ng impeachment naman kay Pangulong Marcos Jr., ang Duterte Youth, dyan po sa House of Representatives. Be consistent daw po, sabi ng former Speaker Alan Cayetano. Ayon po ako sa obserbasyon ni Senator Alan Cayetano, no, na hindi naman po pwede na palibasa ayaw ng mga law schools si VP Sara, pamamadali ng papatalsik sa kanya. Pero dahil suportado nila yung Bongbong Marcos, wala namang ginawa doon sa impeachment complaint na hinahin labang kay Bongbong Marcos. Dapat patas at dapat wag natin gagawing sandata na politikal ang impeachment. Ito po ay sagrado proseso. Ito po ay para panagutin at hindi naman po dapat gamitin na instrumento para palisin ang mga kalaban sa politika ng mga nakaupo sa Malacanang. Opo, attorney, maraming salamat po sir sa inyong panahon at mukhang nasa biyahe kayo at ingat po kayo sir. Maraming salamat po. Magandang araw po. Yan po si former presidential spokesman, law professor, attorney Harry Roque. Prof. Ana, ma'am, balikan ko lang yung isang pressing po na issue ngayon na hindi lang po yumayanig, no, sa Pilipinas, mga kapitbahay natin sa Asia dahil Malayuni team ang drama, no, ng the world's most powerful man and the world's most richest man, Elon Musk and President Donald Trump. Sa inyo pong mga pag-iikot dyan, sa inyo pong mga kahuntahan sa mga geopolitical experts and analysts, ano po nakikita ninyo ma'am at nakikita po ng inyong mga kasama dyan na magiging kahihinatnan dahil talagang unity po ang pattern na nangyari po sa Amerika? Actually, ang mga tawag nito, ang mga kaibigan ko na, well, mga analyst din na nag-observe sa US politics kasi isa sa pinaka interesting kasi right now from a global perspective is yung nangyayari sa United States. Una na may kinalaman dyan, of course, yung tariff trade war na, pinupush ni President Trump at saka yung domestic na nangyayari, domestic situation sa United States. Katulad nga yan sa LA ata, pinatawag niya ang National Guard to suppress yung mga immigrants or to certain extent yung parang ganon. Lately lang yun. Tapos ngayon, andyan na naman ang kanilang bakbakan ng kanyang BFF actually. Kasi friend na talaga yan si Elon Musk. Tapos ngayon, magkaaway na sila. So, ang iba, nakakausap ko kasi, ang iba, nagtatawanan sila kasi parang nasa soap opera ang United States right now. Parang ganun ang tingin nila na para bang
ano ba to? Parang every now and then may pasabog, every now and then ay may gulo. Parang gano'n na napaka-unstable ng United States at saka napaka-unstable din ng Trump administration at this time. Hindi mo alam kung anong mangyayari bukas or hindi mo rin alam kung may kumbaga kung may pasabog si President Trump na mangyayari or hindi mo alam kung sino ang next na magiging kabakbakan ni President Trump. So may mga ganun na speculation kasi nga of all people, si Elon Musk ang nakabangga niya. So parang ganun na this and also ang impact kasi diyan not necessarily sa kanilang dalawa kasi ang mas mahirap na impact diyan sa away nila is the domestic economy ng ng United States at saka mas mahirap din yan kasi nga may threat si President Trump na parang yung mga government contracts ng kumpanya ni Elon Musk i-recall and then magpapalit daw siya ng car niya, hindi na daw BYD na daw siya, which is China o China product, China car, electric vehicle car. So may mga ganun pero I think ang impact kasi ng bakbakan ng dalawang powerful people kasi the president of the United States is a powerful man and at the same time si Elon Musk naman bilang isang billionaire, one of the most influential and wealthiest person I think in the world pero para silang character kasi yung mga to na parang pinanonood natin sa isang TV pero actually yung kanilang away magtutuloy-tuloy yan, mas mahirap ang impact niya na negative would be ang unang tatamaan talaga niyan is the domestic na ekonomiya at sitwasyon ng Amerika. Mag-spill over yan siguro sa ibang bansa pero ang unang disadvantage dyan is yung United States. So mas gano'n ang mga usapin yung mga usapin ng mga international relations experts at saka even experts na very focused on American politics. So gano'n. Para siyang everyday may ine-expect ka na exchanges sa Twitter na matatawa ka at mag-iisip ka rin minsan kung ano ba ito. Kasi may mga analyst na sinasabi nila, maybe drama lang ito. Baka naman hindi ito totoo. Parang drama lang na nag-aaway sila. Pero may iba naman na sinasabi na hindi totoo na ito, na nag-aaway talaga sila. Alam mo yun, na hindi sila magkasundo because mayroon silang differences on certain things na very important to both of them. So parang may ganun. Pero may mga speculation na parang baka naman moro-moro lang ito. Hindi ito totoong away. Parang mayroon din ganun. Oh. Opo, pero meron yatang development din, Prof, no? Sa pagitan ng US at China dahil nagkaroon nga sila ng pag-uusap din minsan at batay nga dito sa ulat, no? Na parang bumalik na. Halimbawa, dito sa report ng Reuters na yung bagong Boeing na nag-land ulit dyan sa China, kumbaga parang sinyales na naging maganda yung kanilang usapan last time. Kasi nag-initiate ang alam ko dito kasi kasi sa media dito sa Beijing pag may mga ganitong report kasama kasi ako dun sa parang media people na international na napapasahan minsan na kung ano yung mga nangyayari internationally when it comes to Philippine-China relation and even when it comes to US-China relation. So nakakatanggap ako ng kasi part ako ng media group So ang una kong nakita parang nag-initiate ng phone conversation si President Trump kay President Xi ng China to talk about yung mga issues nila ng dalawang bansa na may kinalaman sa trade. And they want to some kind of find a way na magkaroon sila ng nakasunduan at maayos nila kahit papano yung mga areas na pwedeng ayusin immediately. Kasi nga I think Trump understand that China will not bend.
at this time around, given the status ng China, parang tingin ko, alam ni Trump at nakikita niya na China will not bend. Kahit anong gawin niya, kahit mag-impose pa siya ng 200 tariff or kahit palayasin pa niya lahat ng mga Chinese na nag-aaral sa United States, even sa Harvard or sa iba, I don't think China will bend. At will bend sa pressure ng United States, lalo na when you talk about economics and trade, even military, I think. So, parang pang feeling ko, nakikita ni Trump na kailangan nila mag-usap bilang mga leaders at tignan nila kung saan sila pwedeng magkasundo. At yung ibang mahirap pagkasunduan, mamaya, standby muna. Parang ganon. Pero, so makikita mo ngayon, may mga moves yung dalawang bansa na makikita mong may opening Opo. na in a way baka ma-resolve nila ang iilang issues na very critical, especially when you talk about trade and economics. Kasi this is very important too. Kasi kapag yung dalawang bansa medyo nagkakasundo on certain level, lalo na sa ekonomiya, it will have a positive impact to the global economy kasi these are two biggest markets and strongest economies in the world at the moment. So this is a good news na nag-usap, may possibility na ma-iron out yung mga differences kahit papano, and this is I think this is a good news for everyone across the globe. Pero still ang tingin ko kahit na may ganon, may mga challenges silang, tingin ko may gitgitan pa rin yan at may mga rough na mga edges pa rin na kailangan nilang i-smoothen para hindi magtuluyang magkaroon ka talaga ng very glaring na tariff trade war or economic war between the two superpowers or economic powerhouse. Kasi talaga, I'm Opo. not kidding, magsasuffer ang buong mundo kapag nangyari yan. At least sila nagkakaroon ng pag-uusap. Balita ko, may isa daw na hindi yata makakuha ng schedule or appointment na makapag Oy, kilala ko yan. usap, no? Though nasa Alam ko 17% lang ata tayo, pero malaking bagay na rin yan kasi marami tayong mga manufacturing companies, lalo na sa electronics, na nag-export tayo, no? Papuntang Estados Unidos. Siguro, bilang panghuli na lang, Prof, mas mainam ba ito na pag-usapan ng US, China, yung katungkol sa trade war, kesa sa patagisan ng kung sinong matapang sa pagdating sa gera or sa usapin na alam mo na, iba pang mga usapin na nandun talaga yung nakaamba na posible magkaroon ng sigalot at magkaroon ng gera? Sa akin kasi, to be frank with both of you, mas gugustuhin ko pang makita na medyo may gitgitan yung dalawang bansa when you talk about trade and economics. Though it's not good for the whole world kasi magsasuffer din ang global economy mo. Pero kasi pagdating sa ekonomiya, mapag-uusapan yan. Kasi walang leader kahit ang matinong leader at leader na may malasakit sa bansa niya, napapayag na makikripol ang economy ng kanyang bansa dahil magsasuffer ang kanyang mga mamamayan. So, dito sa issue ng trade war or economic na gitgitan ng dalawang malalaking bansa, dalawang malalaking ekonomiya, I think this is not good. This is not really positive, pero mas okay pa ito kung kaysa doon sa gera or military conflict or military na sagupaan ng mga superpowers. Kasi mahirap yun. Wala kang tatakbuhan doon. Hindi lang magsasuffer ang mundo, mamamatay ang mga tao. At matutupok. Kumbaga, you will face world annihilation. Kumbaga, wala ka talagang tatakbuhan kasi these are nuclear armed countries. At saka, sila yung top 3 Russia, China, and the United States. Ito yung first 3 powerful militarily speaking sa mundo. So, mahirap ang military. So itong trade, ngayon, tingin ko, nag-uusap naman. I think naman, they will come up with some kind of pragmatic agreements on certain issues. Ang hope ko lang talaga that Trump will, alam mo yun, kasi ang analysis ko talaga kay President Trump, he is more concerned and he is more focused on trade and economics as leverage ng United States. I don't see him really pushing for military conflict in any parts of the world. Kasi ang tingin niya, magastos yan. Kung wala, magastos yan. Kaya nga, ang niya, okay, kung magbibigay kami ng military support sa inyo, magbayad kayo. Kaya look at Europe. Ang anong sinabi niya, 5% kayo,
5% ng GDP nyo, gamitin nyo sa military spending or dapat magbayad kayo sa amin. Kasi kami na nagsasubsidize sa inyo. So, ganun ang tingin ni President Trump. So, I don't see him really as someone, a president na talagang push ng parang Cold War atmosphere sa mundo. However, ang problema lang siguro is meron din siyang mga tao sa paligid niya, sa cabinet niya na medyo hawkish ang dating and would push for the what you call containment strategy or policy against China. Kasi China naman talaga ang kanilang nakikitang competitor at Opo. saka changing their hegemony. So, yun. Pero sa akin talaga, mas gusto ko pang mas maganda pang tignan yung gitgitan sa trade and economics kasi sa dulo mahahanapan niya ng paraan, pero military conflict, pag-usapan yung war, I hope not, and I really hope the two superpowers will never talk about these things or will never even entertain any idea related to this, kasi this is not really good for the world. Walang usapan dyan na mariresolve. Magkakaroon tayo ng gulo, mawawala. Especially ang Pilipinas, nag-worry ako kasi we are part of the first island chain ng United States as a buffer against China. So sana walang ganito at during the time of Trump and even beyond, hopefully. Yeah.